Sa pagpapatuloy ng News at 1, iniurong na ng Ombudsman ang mosyon nitong amyendahan ang reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Janet Lim Napoles at iba pang sangkot sa PDAF scam. Alamin natin ang dahilan sa report ni Sweden Velado. Huwag nang amyendahan ang impormasyon. Ito ang naging tugon ni 5th Division Presiding Justice Roland Jurado kaugnay ng isinumiteng motion to admit amended information ng prosekusyon sa Sandigan Bayan. Ang motion ay may kinalaman sa impormasyon sa ilang bahagi ng unang case document para sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada at mga kapwa-akusado nito. Sa unang dokumento kasi, si Janet Lim Napoles ang itinuturong mastermind sa illegal na transaksyon ng PDAF. Sa amended information, nais ng prosekusyon na bigyang diin na si Senador Estrada ang utak sa illegal na paggamit ng PDAF. Yung original information kasi may word doon in conspiracy, diba? Tapos yung parang what was projected as the most guilty doon is Janet Lim Napoles. If they amend the information, yung parang pinapalabas kasi nila sa amended information, yung mastermind ng lahat na to is the Senator Estrada. Ayon sa mga hukom, maiiba ang teorya ng kaso kung papalitan ng in collaboration ang nauna ng ginamit na salitang conspiracy. Iginiit ni Associate Justice Alexander Hesmundo na hindi hamak na mas mabigat ang kahulugan ng salitang conspiracy collaboration na sinang-ayunan naman ng abogado ni Napoles. Ang conspiracy legal provision. Ang sabi ng batas dyan, specific law, hindi ko lang maalala yung article, there is conspiracy when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a crime or a felony and they decided to commit it. Kumbaga talagang nag-usap tayo, nag-agree tayo, talagang gagawa tayo ng krimen. Ang collaboration, halimbawa lang, nagpatulong lang ako, hey, hindi ka, driver, pag-drive mo nga ako. Pero yung driver, yung kawawang driver, hindi niya alam kung ano yung intention mo. Dagdag pa ni Presiding Justice Jurado, kung aaprubahan ang amended information, maaaring palabasin sa detention cell sila Senador Jinggoy at Napoles dahil ang unang dokumento ang naging basehan nila para sa determination of probable cause at resolution for issuance of warrant of arrest. Whether they will withdraw the original information or not, kasi pag sinabing withdraw nila yung original information, of arrest against Senator Jinggoy, which was based on the original information, will also be withdrawn by the Sandigan Bayan. That's why they decided not to withdraw the original information. Sa huli, nagdesisyon ang prosecution panel na bawiin ang motion to admit amended information at panindigan ang mga impormasyon sa unang dokumento. Didinggi ng Sandigan Bayan ang parehong mosyon ng prosekusyon para naman sa kampo ni Senador Juan Ponce Enrile sa Martes. At sa Lunes, nakatakdang basahan ng sakdal si Senador Jinggoy Estrada at kapwa-akusado sa mga kasong plunder at graft. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.